Bago pong magbakasyon ng Senado para bigyan po ng daan ng State of the Nation Address ni Bongbong Marcos, nagpatuloy po yung impeachment ni Vice President Sara Duterte at ang huling isinalang nga dito, walang iba, yung pinakamabigat daw na witness ng prosecution, walang iba kundi si Director NBI or NBI Director Melvin Matibag. So dahil sa mga statement ni Matibag, sinasabi na ito daw yung titibag kay VP Sara at magdidiin dun sa isinampang kaso at yung ngay nagresulta nito, yung nagkaroon ng impeachment, yung nga daw yung threat. Ngayon, dahil sa magaling nga po yung defense team ni VP Sara, dito hindi po natibag ni Melvin Matibag yung defense team ni VP Sara, bagkos parang sila pa yung natibag dahil sa mga sagot nito na medyo alanganin at talagang nakikita natin na nako-corner siya at medyo lumalayo po doon sa kung ano yung pinakabuod po ng reklamo kung paano patutunayan. So dahil sa nahihirapan na po yung prosecution kung paano pipigilan yung defense team, gawa nga ng most of the time hindi po pinapayagan ni Chis Escudero na yung mga motion po ng prosecution, lalo na po ni Jervil Luistro, di ba? Lagi siyang nababara, lagi siyang pinagagalitan, lagi siyang yung objection niya laging nare-reject. So dito na po pumasok si Risa Hontiveros para tulungan po yung prosecution dahil medyo naiipit na po at nagigisa na yung witness po na si Melvin Matibag. So dito makikita natin na yung pagiging one-sided po, totoong nangyayari po yan pagdating po sa mga trial, lalo na po ngayon, na alam naman natin na meron na pong kinikilingan yung mga politiko na to, lalong-lalo na yung mga gustong mapa-impeach si Vice President Sara Duterte, dahil ito si Risa Hontiveros, meron po itong plano, meron itong kumbaga may pangarap na maging presidente. So nandun na yung kanyang pagnanais na talagang hindi na makatakbo si VP Sara sa 2028 dahil alam niya pag tumakbo si VP Sara wala na po siyang kapag-asa na manalo. Pero ang chances na lang po kasi niya rito kung sakasakali kasi yung na hindi makatakbo si VP Sara tapos ang magiging kalaban na lang niya si Calyodi de Guzman. Doon pa lang po magkakaroon po ng pagkakataon si Risa Hontiveros na masabing meron siyang chance na maging Pangulo. Kaya dito makikita po natin na sinusubukan pong isalba ni Risa Hontiveros yung witness ng prosecution na itong si NBI Director Melvin Matibag. So ito panoorin po natin itong nangyari po sa impeachment court kung saan nga po sinusubukan po ni Risa Hontiveros na tulungan yung kanyang mga kasamahan na gustong mapasibak si VP Sara para po hindi na makatakbo sa 2028. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Council Correspondent, what is the pleasure of Senator Judge Hontiveros? If I may, Mr. Presiding Officer, before the defense moves on to a next question, just to ask a follow-up question of the previous topic. On this matter? On the matter of the Las Cañas affidavit, Mr. The Presiding lady Officer. may proceed with that question on Las Cañas only. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Follow-up question, Mr. Witness. According to your testimony yesterday, you reviewed Arturo Las Cañas' affidavit as part of the larger investigation concerning the Vice President's capacity to carry out the alleged threat. Sa pagkakaalam po ninyo, Director, at batay din sa larger investigation na iyon, sinagot po ba ng Vice Presidente sa anumang paraan yung mga alegasyon sa affidavit na yon ni Las Cañas? Your Honor, marami po kasi kaming, yun nga po yung gusto kong ipaliwanag, marami po kasi kaming mga i-consider na tinatawag natin po na open source intel. Yan na po yung mga news, mga report. At nung tinitingnan po namin yan, si Arturo Las Cañas, meron pa po siyang lumabas na balita noon
nung isinumite niya itong affidavit na to sa ICC. At maalala ko po, meron din po lumabas sa balita na mismong si Vice President Sara Duterte, parang sinasabi po niya roon na hindi ko kailangan ng DDS para gumawa ng kayang gawin ng DDS. Something to that effect po. Na-consider po namin lahat po yan. Sa sinabi di umano ni Vice President, sinabi niya hindi niya kailangan ang DDS para gawin ang Yung kayang gawin ng DDS. Something ng like that DDS. po. Opo. Hindi ko po eksaktong ma-recall yung phrase na pagkakasabi po. Salamat, Mr. Witness. I may return to that point later. So yun, kumbaga dito, binibigyan po ni Rizal Tiberos ng bigat yung statement na ipinadala ni Las Cañas dito sa impeachment. Na kahit na sinabi na nga ng presiding officer na scrap paper lang yung affidavit o yung statement na yun, gawa nga ng walang pirma, walang notaryo. Alam naman na ito ay isang trial, isang korte, na legal basis po yung pinag-uusapan. So, kapag ang dokumento, walang pirma, walang notaryo, wala pong silbi o hindi magagamit yun pagdating po sa korte. At ang pinagbasihan pa rito ni Melvin Matibag, yung mga report daw po, news report na tungkol dito sa mga alleged na sinabi rin ni BP Sara. Hindi natin sure kung talagang binanggit niya yun, pero according dito kay NBA Director Matibag, sinabi daw yung ganun na hindi raw kayang, bakit kailangan pa kumuha ng DDS kung siya kaya rin naman niyang gawin yun. Which is madali naman sabihin lang naman, kahit naman sinong tao kayang sabihin yung mga ganung statement. Ang pinag-uusapan lang dito is kung may kakayanan ba talagang gawin, may kakayanan bang gawin yung mga ganung klaseng bagay. Kasi depende yan sa karakter ng isang tao Kaya nga dito, di ba, nabanggit din niya ni Sherwin Gatchalian na hindi naman porket tatay mo presidente, kaya mo nang gawin yung mga bagay na yun. So, ibig sabihin ba, pag ikaw Senate President, Senador, or may katungkulan ka sa gobyerno, lahat na ba ng tao na yun na nabanggit, kaya na pong gawin yung mga hindi dapat gawin na isang normal na tao, di ba? So, doon pala makikita natin na hindi, walang bigat yung mga sinasabi nila, pero dito, dahil nga, gustong isalba ni yung Tiberos, yung witness na lang si Las Cañas. Nanggaling din sa kanya yan, dahil alam niyo naman to si Tiberos, may issue to ng ng pagtatanim ng witness, yung paggawa ng witness kagaya ni Trillanes. So kailangan nilang suportahan yung witness na yon para hindi naman masayang yung pagtestigo rito ni Melvin Matibag. At the same time, baka makaapekto to dun sa kaso ni Pangulong Duterte dun sa Dehig, dahil ang isa sa mga ginamit na affidavit doon yung statement ni Las Cañas na meron nga daw DDS. So, pagkatapos niya sabihin na wala pong DDS, bigla pong bumaliktad at ngayon meron na pong DDS. So, pwede pong magka-apekto po yun kung sakasakaling i-reject nga po ng impeachment court yung kanya naging statement na paiba-iba. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.